saya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Sa iyong mga mata, gising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Good morning, Jesus. Good morning, good morning, Jesus.
My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman Good morning, Jesus! Ay, praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay nasa segment ng Awit ng Pag-ibig. Awit ng mga manggagawa edition. Ayan, praise God. Nakakatuwa, ano? At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito.
sa masarap na pagtulog, sa gabay, sa patnubay. Salamat po sa panibagong kalakasan muli na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. At sa segment na ito na awit ng pag-ibig or awit ng mga alagad, kayo po ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Linisin kami at patuloy na kami gamitin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At sa oras ito, salamat po. Muli, kayo po maungusap sa amin, maging sa mga lahat ng mga nanonood sa kanya-kanyang telebisyon, sa kanilang cellphone, Panginoon. Maluwalhati ang iyong banal mong pangalang Jesucristo, maging sa mga nasa ibang bansa, Panginoon. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Ayan, so praise God. At ngayon po ay kinukumusta namin kayong lahat from north, east, west, and south, mga kapatid. At of course, una ko po tatawagin para po bumati sa inyo ang aking sister wife, ang aking mutya. Praise God! Yeah. Hallelujah! Yan, magandang umaga. Good morning, Jesus. At ipinapaabot namin sa inyo, sa aming mga kapatiran, ang aming pagbati dyan sa San Juan, Laia, Batangas. Dyan po kasi kami naka-assign. So, ang kipot, mga kapatid, aming binabati, pinaparating namin sa inyo aming pagbati. Tapos po sa Barualte, sa Malaya, Ikarbang Prayer Group, sa site, at sa Hulo, mga kapatid. Yan po yung mga prayer meeting natin dyan sa bandang Laia, Batangas. Ayan, praise God. So lahat ng coordinator natin dyan, thank you Lord, na sila ay patuloy na nagiging masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po, patuloy na sila magpapakilala. Yung akin nasa likod ay tawagin na po natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello po, ako po si Julien. Thank you, Lord po. Good morning, Jesus po. Binabati ko po ang lahat po ng prayer group sa San Juan, Batangas, and most especially po, hello po sa Padilla and Isabela family. Ayan, so praise God. Siya po ang asawa po niya ay si Brother RJ. So thank you, Lord. Ang atin naman nasa gitna, sino kaya ito? Hello po, good morning po sa ating lahat. Ako po si Sister Sarah from Laia, San Juan, Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng naaabot ng ating live stream po na ito. At most especially po sa aking mga mahal po sa buhay dyan sa Laia. Amen. Ayan, ang husband naman po niya ay si Brother Andrew. Ayan, happy birthday pala brother Okay, ang pangatlo po naman ay siya na rin po magpapakilala. Thank you, Lord. Hello po, good morning po sa ating lahat. Good morning, Jesus. Ako po si Sister Jerlyn from Laia, San Juan, Batangas. Binabati ko po ang lahat ng prayer group, most especially po sa aming napakagandang Lola Virgines. Hello po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa awit ng alagad, Minister Ed, kunyari tayo nasa bahay na. Sa awit ng alagad, ano ang linyang tumatak sa puso mo? Paliwanag Ang mo naman. tumatak sa puso ko dyan ay yung parting chorus. Na kakawitin natin. Oo, maganda yan. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Panginoon. So, glory to God, mga kapatid. Yan pong paawit na yan ay hindi ko malilimutan. Kasi yung panahon na yan, medyo makaka-relate ako kasi ay tunay na pangyayari sa aming mag-asawa at the time
na talaga yung mga trials na napakabibigat ay nagkausap na kami. Kami mag-asawa at nagkasundo na ako ay magtatrabaho sa Manila at atin na lang ako ng fellowship dyan sa atin sa Quad, PICC pa dati, ano ha? At nagkasundo kami at nung araw ng linggo na yon ay ako'y lumabas at umattend muna ng fellowship. Alam nyo, unang-una yan, narinig ko yung bagong awit na yan. Ang mga nagpapaawit pa sa atin, sina Brother Joe Marie, Brother Alex Kaabay, sina Sister Connie, Sister Banji. At alam nyo, isang bagay na hindi ko malilimutan ay hindi ako makataas ang kamay. Kasi ang awit ng alagad ay awit ng, kumbaga it is a song of commitment talaga kay Lord eh. Yung time na yun ay nasabi ko na ako ay hindi na maglilingkod at ako na lang ay a-attend na lang sa fellowship. Pero alam nyo mga kapatid, ang lakas ng dating ng awiting iyan mga kapatid. Wala akong magawa kundi ang umiyak. At hindi ko nga halos maawit kasi alam nyo naman ang Mami Ligaya sa panahong iyon, matapos umawit at singing the Spirit, mga kapatid, siya ay patuloy na umiikot at binibigay ang microphone sa mga leading kung sino magpapakakanta sa kantang iyon. At totoo niyan, hindi ako makaawit. At yung time na yon, ako po ay bumalik muli sa Tagaytay at kinausap ako ng Diyos na kailanman ako ay hindi magbabago sa aking pag-ibig sa Kanya. Meron pa nga pangalawa, di ba? Hindi ako tatalikod sa aking paglilingkod sa Kanya. Alam niyo, nung ako'y nasa crossing na ng Mendez, doon ako talaga totally na kinausap ng Diyos personally. At yung aking life verse nga ay Galatians 1:15. Subalit dahil sa kagandahan loob ng Diyos, hinirang na niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. Amen. At doon po mga kapatid, yung time na yon ay Lord, salamat dahil sa ako'y tinawag mo. Kasi ang totoo niyan, ang aking paglilingkod ay aking pong pakikipagtipan lang sa Kanya. Pero ang gusto ko pong malinawan, kung ako'y talagang tinawag ng Diyos. Yun po yung gusto ko malinawan. At yung time na yon ay nangusap ang Diyos sa akin at ako nga ay Kanyang tinawag para maglingkod sa Kanyang ubasan. At doon na nag-start mga kapatid. Kaya ito pong ating tatalakayin ngayon, bago po dumating sa mga awitin, ay about do sa community values mga kapatid ng COMPI. Ito po'y napakahalaga sa isang komunidad na hindi dapat mawala. At kung alam natin, ang community po ay a unified body of individuals, no? People with common interest living in a particular area. Kaya yung buhay natin, mga kapatid, sabi nga dito sa community, sa COMPI, kahit sa atin, sa iba't ibang outreaches, kapatid, mapapunta ka sa north, sa east, sa west, sa south, iba-iba po ang bagamat tayo lahat ay tao, iba-iba po mga pag-uugali. Meron diyang galing siya ay Bisaya, may Tagalog, may Kapampangan. So, iba't iba po mga kapatid ang mga pinagmulan natin. Pero ang napakahalaga sa lahat ay kung maya-apply po natin ang kahalagahan doon sa community na yan na ating kinapapalooban. Una, isi-share ni Sister Wife yung kanya karanasan dito sa ating COMPI. Praise God. Hallelujah. Hindi po kasi ako lalayo kasi tayo po ay inilagay ng Diyos sa isang community. COMPI. Ito nga ang ating pinaglagyan. At ako ay natutuwa sa ating Panginoon dahil sa pagkakalagay dito sa atin sa COMPI ay dito natin nadama yung tunay na pagmamahalan. Amen. Pagmamahalan na minsan hindi natin masukat. Pagmamahalan na kung minsan hindi natin maarok kung ano yung klase ng pagmamahal. Alam niyo mga kapatid,
dito tayo na-develop sa ating community sa pamamagitan ng ating mga mahal na magulang. Walang iba kundi ang mga mamiligaya, Brother Bart. Ginising tayo. Ginising po kami ng pagsunod sa isa't isa. Alam nyo, dito po narito po yung mga, sabi nga ni Minister Ed, may Bisaya, may Ilocano, at ang sa totoo nga po, meron tayong isang member na na-convert Muslim po ito. Maring Nene, ikaw yon. Yan. At siyempre, pagka po ibang lahi, hindi natin maintindihan kung paano natin pakikisamahan. Pero ang nakakatuwa doon, una nagmahal kasi ang Diyos at tayo tinuruan lamang ng pagmamahal na yon. Kaya yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay naiigawad naman natin sa ating mga kapwa dito sa ating community. Alam niyo mga kapatid, hindi lang dapat talaga sa community lang natin eh. Kasi tayo, punta rin tayo ng ibang lugar. Pero yung nagagawa natin na yung itinanim ng ating Panginoong Diyos sa ating pusong pagmamahal ay naiigawad natin sa isa't isa. Maging ito'y sa mga bata, maging ito'y sa matatanda, iginagawad po natin sa kanila ang pagmamahal na galing sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Pero alam ko po mga kapatid na hindi pa naman talaga perfect. May mga conflict pa rin. May mga minsan, may tampuhan, hindi nga, gano'n. Minsan may mataas na boses, gano'n. Pero ang nakakatuwa ay dahil sa ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, hindi mo na para manatili yung gano'ng mga attitude or ugali o damdamin na hindi maganda. Alam ko naman, minsan kahit sa pamilya natin, kahit na tayo ay marami sa compound o marami tayo sa loob ng sambahayan, minsan nakakaroon din ng mga conflict, mga kapatid eh. Pero nakakatuwa doon na may maintain natin dahil ang Espiritu ng Diyos ay naroroon. Yan yung community values, mga kapatid. Amen. At mga ilan lang na aking sasabihin, ito mga community values sa ating compi. Una ay to understand and not to judge. Mahalaga yan. Pangalawa ay patience to seek and save the lost. Diba? And then pangatlo, to love unconditionally. Ang pang-apat ay passion for God is passion for His Word. At ang panglima ay unity to succeed in the ministry. At ang pang-anim po ay loyalty to Christ and to the community at all cost, mga kapatid. Pero doon po kami nilagay, tinawag ng Diyos, doon sa chorus na tungkol sa pag-ibig. So, to love unconditionally. Alam nyo, nung kumurot sa akin yan unconditionally, naisip ko agad si Lord. Kasi pagka larangan o sa salitang pag-ibig, na unconditionally or selfless na love, mga kapatid, si Jesus Christ lang yan talaga eh. Amen. Ang Diyos lang talagang siyang mayroong kakayanan sa mga bagay na yon. Pero tinuturuan tayo ng Diyos sa ating community. Amen. Na yung ating pagmamahal ay magkaroon na tinatawag na unconditional love, mga kapatid. Kaya na may maintain po ang unity at yung joy sa loob po ng komunidad katulad ng ating COMPI, ang Charismatic Outreach. Ngayon, tingnan natin mga kapatid, ang pagdating sa pag-ibig, isa sa pinakamataas na nakita ko yung salitang agape love. Amen. Yung po para po madali natin maintindihan. At ang agape love is about giving to others. Especially yourself. Kasi alam nyo, yung pagbibigay, ang nature natin kasi bilang tao, talagang tayo po ay, sa totoo lang, tayo po ay madamot. Pero yung pagbibigay, natutunan lang natin yan, nang tayo po ay makipag-isa at tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Na-realize natin na kung ang Diyos, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin, ang sabi doon, ganun din ang ating gawin para sa iba. Kaya po sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Ano pa? Hindi lamang giving to others,
kundi sacrificing our times. Alam nyo, napakahalaga niyan. Pagdating pagsasacrifice ng time, yung concern natin sa bawat isa. Kasi minsan, yung kanta nga sabi, no man is an island. Dati yun, mga kapatid, tayo yun. Amen. Diba? Sabi doon, no man is an island, no man stand alone. Walang taong nabubuhay sa sarili lamang. Walang taong namamatay sa sarili lamang. Amen. Kailangan po natin ang bawat isa. Ewan ko kung kaya nyo makipag-usap sa inyong alagang hayop, hindi naman nagsasalita, di ba? Ang totoo niyan, kailangan natin ang bawat isa. Conversation ba, napakahalaga. Kaya nga, yung sacrificing our times, maglaan po tayo, mga kapatid, lalo-lalo na sa buhay, spiritual, mga kapatid. Ano pa yung nakalagay dyan? Hindi lamang our times, kundi energy and resources. Yung pala yung yung pala yung pag-ibig talaga na uri na napakataas. Energy and resources. Yan po ay talagang, ewan ko, bibihira po nakakagawa, pero alam ko po, kaya natin yan. Dahil si Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal Espiritu Santo ay nananahan na para sa atin. Kaya nga sabi ng Philippians 2, verse 12 and 13, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Kung tayo lang, mga kapatid, ewan ko, baka wala talaga tayo niyan. Kaya salamat po dito sa community values na ito na iginagawad at dapat bigyan natin ng pahalaga. Energy and resources for someone else without expecting anything in return. Yan po yun, kapatid eh. Kasi po tayo, medyo marunong tayo eh. Madalas, sabi nga, pag tayo gumagawa, gusto natin lagi may kapalit. Alam nyo, sabi ko nga, ang ehemplo ko rito, sa pag-ibig na walang inasahang kapalit ang ating Diyos. Siya'y namatay para sa atin. Para sa akin, para sa inyo po lahat. Nanonood ngayon dyan. Binigay niya yung kanyang kaisa-isa, ang kanyang bugtong na anak, para po magkaroon ng halaga yung ating buhay, mga kapatid. Amen. Kaya ano pa nakalagay? Sa pag-ibig na pataas na uri, ang agape love, it is about responding calmly. Calmness, ibig sabihin, when faced with difficulties in life, nagiging tayo, mga kapatid, kalmado. Kumbaga, kaya natin. Diba? So, yun yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Difficulties in life, sacrificing without complaining, and waiting patiently. Yung sacrificing, mga kapatid, without complaining, marami na po nakakagawa niyan. Oo, marami na nakakagawa. Yung mga tumutulong, na kahit sila ay hindi pasalamatan, diretso pa rin yung pagtulong nila. Kasi alam nila na yung kanilang ginagawa ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Diba? Sabi nga ng word, in whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Kaya mga kapatid, ang sarap pala. So napakahalaga to sa ating komunidad, saan ka man naka-assign ngayon, ikaw man ay maraming kasamahan sa pamilya ngayon, isang compound kayo ngayon, mga kapatid, ito po, i-apply natin. Lalo-lalo na especially kung tayo po ay mga tinaguri ang mga Kristiyano na. Ano ha? So alam ko po hindi madali, pero hindi naman mahirap kasi ang Diyos po ang siyang kikilos para sa atin. So salamat kay Lord at alam ko po na sa simpleng salita about dito sa community values natin, to love unconditionally, ay napakahalaga. Amen. At alam ko, ito ay pakanasain po natin. Ako, marami po ang matutuwa. Unang-una, ang ating Panginoon Diyos. Amen. So, thank you, Lord God. Salamat kay Lord. Praise God. Ngayon naman po ay tayo ay babati po tayo sa mga may anniversary. Thank you, Lord. Amen.
Wala po tayong may birthday ngayon, pero meron po tayong nagdidiwang ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary po kay Brother Boy and Sister Mercy Serad. Ayan, happy anniversary po. Happy anniversary po. Happy anniversary, brother pare. Praise God. Pasok, Mama Ched. Happy, 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 happy. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Ayan. Minister Ed, ilan na rin yung nakompose mo mga awitin? Siguro pwede mo namang ipaliwanag sa amin kung bakit ito yung nakompose mo. Alam ko na ikaw ay filled ng Holy Spirit. Kasi natanong kita minsan kasi, natanong kita ng, paano ba nakaka-compose ang isang tao ng awitin? Ang sagot mo sa akin ay, kung gusto mo umawit kay Lord, bibigyan ka ng awit. Kaya ipaliwanag mo naman sa amin. Ayan. So, praise God mga kapatid. Itong awit ng mga alagad ay salamat kay Lord. Kahit sino po sa atin, at pagka meron po tayong puso na may nais na tayo ay umawit at sumamba sa Panginoon, siya po mismo ang gagamit para sa atin. Nagsisimula po yan sa kahit po ako medyo natutulog, lagi ako may naririnig na himig. Himig, tono. Oo, yung tono. Oo. At yung tono na yun ay hindi nawawala sa tenga ko. At maya-maya ng konti ay isang nakakamanghanga ay siya rin na naglalagay ng mga lyrics, mga kapatid. Yes. At yung lyrics na yun, minsan madalas ay napakaganda, dire-diretso. Minsan naman ay isa sa umaga, o kaya sa hapon, bago sa gabi, o kaya naman sa other day, mga kapatid, binibigay ni Lord hanggang sa makumpleto. Okay. At ang awiting ito na ating pong naawit na, ay yung, ang title po ba ay Ikaw ang Diyos, di ba? Karapat-dapat ka na papurihan. Alam nyo mga kapatid, ay yung ang tono na yun na aking naririnig, ay nalagyan ng lyrics, mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos. Sinasabi niya na, papurihan mo ko, awitan mo ko, awitan ninyo ako. Ito ang aking nais na awit na gagawin mo para sa akin. At yun po ay talagang walang kahalo na kung ano pa man, kundi talagang nakasentro lahat sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya pakinggan po natin ang unang awit na ito na Ikaw ang Diyos, karapat-dapat ka na papurihan. Yes. Praise God. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Once again. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Yes. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega,
simula at ang wakas. Sa silong Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Hallelujah! Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Yes! Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ang mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang Alpha at Omega, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Praise God. Kita nyo, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Talagang para sa Kanya lang talaga. Amen. Hindi tayo kasali, siya lang talaga. Praise God. Amen. Talagang si Lord lang. Wala nang iba tayong pupurihin kundi siya. Praise God. Ano ha? At thank you Lord God sa Holy Spirit. Salamat kay Lord. At ang pangalawang awiting ito ay binigay sa akin ni Lord, pero siya po ito po ay nasa Book of Chronicles. At yung time na yan, nabuo ang tono, nung kami po ay inabot ang pandemic. Yes. Doon po sa Aurora, Isabela. At kung naaalala ni Sister Norma, siya po ay nakasama namin sa pag-awit na ito. 2 Chronicle, chapter 7, verse 13, 14, and 15. Hindi ko naman alam, basta't yung tono lang lumabas at yung awiting iyan ay dire-diretso. Amen. Sabi niya, ito ang katugunan para ang Diyos ay manumbalik sa atin at ibigay ni Lord ang kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. So, awitin ko po mga kapatid. If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.
then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Now mine eyes shall be open and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. That will heal their land. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Ang Lord. pangatlong awitin, meron? Tatanong Sige, thank you, Ayan, Lord. may itatanong ako sa iyo, Brother Ed, Minister Ed. Kasi 'di ba, dumanas ka ng mahigpit na karamdaman. At wala tayong inasahang magpagaling kundi ang ating Panginoon. Akmang-akma yan sa ating inawit, sa inawit mo, na totoo si Lord talaga. Ipinakita niya na siya ang Diyos na naghihil ng lahat ng karamdaman at siya ang pumapawi ng ating mga problema sa buhay. Kitang-kita doon sa inawit mo. Siguro pwede mong bigyan ng glimpse naman. Yung mga nung may karamdaman ka, ano ba yung ginawa mong panalangin kay Lord? Yung mga panahon doon, mga kapatid, ang totoo dyan ay hindi ako makatingin sa langit. Dahil sa kahihiyan na ginawa ko sa kanya. At yung mga time na yon ay tingin ko wala na talagang kagalingan. Siguro road na ako sa distraction Daan na ako patungo sa kamatayan. Kasi hopeless na ang situation ko. At saka talagang wala nang lumalapit at wala na rin kumbaga, isa lang ang nagbigay sa akin ng laging panalangin, ang aking sister wife, ang aking mutya, at ang aking mga kapatid na sa laman. Yes. Talagang walang ibang sasaklolo pala sa iyo, mga kapatid. At yung time na yan ay nabasa ko yung word na yan, pero isang simpleng salita na sabi niya ay galing sa puso. Hindi lang pwedeng magsisi, pero paulit-ulit, hindi po pagsisisi yun Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ko na hindi na magawa ang mga bagay na ito. At upang ako ay patuloy na makalaya. After 2
and a half years, kulang-kulang 3 years, ay salamat kay Lord kasi yung verse 15 ng 2 Chronicle 7, now my eyes shall be open Amen. and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Praise God. At alam ko ang Diyos po ay hindi po siya malupit. Hindi po siya Diyos na kung saan ay parang isasarado niya yung kanyang tenga o yung kanyang puso. Siya pala ang Diyos na talagang patuloy ang kanyang kahabagan. Lalo na sa mga tao po sa oras na ito na wala ng patutunguhan. Mga taong wala ng pupuntahan. Na sa tingin ay wala ng kagalingan, ang kanilang karamdaman. Kapatid, isa lang ang solusyon. Magsisi, aminin natin na tayo ay nagkasala, magbalik loob sa Diyos, tumalikod sa kasalanan. Ang sabi niya, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal Yes. their land. Grabe Amen. po yan, kapatid. Thank Ngayon you, po, ang inyong kapatid na si Brother Ed ay malayang-malaya na po at pinagpalang lubos kami, ang aking asawa, ang aking mga anak. Talagang very touching, kapatid. Kasi sa akin naman, para bagang sabi nga, do not, huwag ko na raw balikan ang mga nakaraan. Pero parang ang hirap hindi balikan eh. Kasi pag hindi mo babalikan, po pwedeng ang tendency ay tayo'y magpalalo at yumabang. Yun po nagiging dahilan ko, kaya ako po ay patuloy na naaalala ang Diyos at alam ko po galing ako doon sa madilim, sa magulong buhay, sa buhay na talagang wala ng pag-asa. Pero ngayon po ay binigyan Amen. ng panibagong pag-asa ni Lord. So thank you, Lord. Amen. So grabe. Grabe yung pag-ibig talaga ng Diyos. Kasi akala namin talaga noon, wala na eh. Kasi pag tinanong ng nanay ko, sabi niya, ay wala na. Pagka ganyan yung klase ng sakit, wala na, hindi na kayang pagaling ng Leprosy po doktor yun, yun. mga kapatid. Sabi naman ng tatay niya, nanay ko yun, sabi naman ng tatay niya, kahit saan mo dalhin yan, kahit saan doktor, wala nang pag-asa. Pero sumagot po si Brother Ed, alam niyo po ang naging sagot niya, kung walang pag-asa sa tao, malaki ang pag-asa sa Diyos. Amen. At yun nga po ay siya nga po ay noon ay nagbago, isinukong lahat ang kasalanan, at nag-umpisa po kami talaga na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya po, alam niyo mga kapatid, kahit saan po kami ipadala ng ating Panginoon, sabi niya, huwag tayong magnono, lagi tayong yes, Lord. Kaya salamat po sa ating Panginoon kahit na kami ay kung sandalin. Ayun po. Thank you, nakakatapat Lord po God. kami. Kaya Thank mga you, kapatid, sa mga kapatid natin dyan, from north, east, west, and south, pati sa mga ibang bansa, kung meron naman po tayo mga dalahin, hindi po yan matatapos dyan. Ang Diyos po ang sasagot para sa atin. Ang isang tugon lang, tayo ay magbalik loob sa Panginoon, mga kapatid. At alam ko, hindi ko malilimutan si Pastor Romy, ang ginamit sa aming lugar, sa Mendez. Hindi ko rin malilimutan yan. Kaya alam ko po na ano man ang ating kalagayan ngayon, ay patuloy tayong palalakasin ni Lord, mga kapatid. Pastor Romy, alam ko magaling na si Pastor. At salamat kay Lord, Salamat sa ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Ayan, at sa pangatlong awiting ito ay magsishare. Oo, sige. God, Jesus. Okay, Hallelujah. sige. Gusto ko rin pong ibahagi naman sa inyo, yung pong nangyari itong nag-COVID po. Kami po ay, hindi po kami yung na-exempted. Kasali rin po kami. At alam nyo, hindi lang po ako, kami po mga mag-anak. Pero ang nakakapagtaka po talaga at pinasasalamatan namin sa Diyos. Si Brother Ed po talagang hindi siya kinapitan noon. Ewan ko, baka Praise sabi God. niya. Hallelujah. Sabi kasabihan po masamanda mo. Pero hindi po masamanda mo yan. Ed. Pinagaling niya po ni Lord. Binago. Bakit po kaya? Minahal ng ating Panginoon. Ako naman magsishare. Alam nyo, nung una, galing kami rito sa Kompi. Hindi lingit kina Brother Armin, Mr. Arnold, Sister Jen, na tayo ay pinabakwit ni Pastor Alex na ano tawag doon? Bakwet. Oo, na Bakwet. isolate tayo at agad-agad talagang nag-provide
ang mga pagkain, nag-provide at kami po ay napapunta ng Mendez. Hindi alam ni Sister Wife na pinagpipray ko talaga siya. Kasi alam nyo, nagkaroon talaga siya. At yun nga, nahihinaan ng loob, hindi na kumakain. At ang tingin ko talaga, sabi ko, aba, mama, tulungan mo sarili mo kahit walang panlasa, kain. At yun nga, salamat kay Lord, nakarecover siya. At siya po muli ay, hindi pa ho siya kakandidato uli pagiging mutya, ha? Kasi siya lang po yung nag-iisa kong mutya, Salamat kay Lord at sa pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos para sa amin. Alam nyo, gusto ko rin tumawag nga rin dito sa aking mga kapatid Na kaso nga lamang, pwede pa ba? Pwede pa? O tawagin ko si Sister Sarah patungkol sa sa unconditional love. Ito ba ay, kasi ang hirap kasi magpatawad Unang-una, ganito, pagka ang pag-ibig mo ay may kondisyon, maraming tao ngayon nagpapatawad, pag nakita niya yung kanyang mahal sa buhay, masama na ang lagay. Tsaka lang nagpapatawad. Kapatid, hindi ganun. Ha? Huwag natin kukunin yung yung mga awit ni Sharon dati. Diba? Bukas, luluhod ang mga tala. Diba? Minsan may ganun, wag na kapatid. Wag na tayo kasi minsan ang nature natin, gusto pa natin makakurot para ba maibsan yung galit natin. Wag na. Kasi mahal na mahal sila ni Lord. Pakinggan ninyo to, si Sister Sarah. Yan po ang sa ating sa ating mga song leader sa Laia. Welcome, Sister Sarah. Unconditional love yan. Amen. Diyos ko, wala po ito sa briefing. Minister naman. Ayan, hindi na po ako mag-elaborate ng kwento. Basta ang masasabi ko lang po dyan sa unconditional love, marami rin po akong naranasan na ganyan. At ang aking pong isi-share ay yung unconditional na pagmamahal sa kapwa. Ayun, at sa mahal sa buhay. Kasi minsan po may mga pinagdadaanan tayo na talagang yung malinis ang intention natin pero pangit yung dating sa iba. So, tayo bilang hindi mo naman sasabihin na mali sila, tama ka, pero to the point na ikaw yung talaga, nasasaktan ka sa nangyayari at hindi mo talaga maiiwasan yung talagang minsan makakaimik ka rin ng hindi maganda at makakasakit ka rin naman talaga sa iba. Pero ang isang sobrang naranasan ko po talaga ay yung sobrang napuno po ng galit yung pong aking puso. Bagaman paulit-ulit ko po laging sinasabi na hindi naman ako galit. Hindi ako galit. Pero kapag kinukwento ko po yung mga pangyayari, parang nag-aano yung puso ko. Parang nag-aano yung puso ko talaga. Parang sasabog siya, ganun. At bagaman matagal na panahon ko po yun na dala-dala dito sa puso ko, talagang ipinagpipray ko lang po siya talaga at ibinibigay ko ng buong-buo kay Lord. Meron pa nga laging sabi sa akin ng lahat ng mga nakakasama ko, ibigay mo kay Lord. Laging ang sagot ko po, binibigay ko naman Pero paano ba yun? Paano mo siya tanggalin na hindi mo siya maramdaman yung sakit? Kasi kapag yung buong pagkatao mo po, kinainan at pinangunahan na ng sakit, ang hirap-hirap niya na po talagang kontrolin hanggang sa ma-depress ka na, magka-anxiety ka na, mag-overthink ka na, ganyan po. Pero napakabuti po ni Lord kasi talagang hindi niya po ako hinayaan na manatili sa ganong sitwasyon. At nakita ko na lang po yung sarili ko na unti-unti ay inaalis ni Lord yung galit na nasa puso ko po at talagang masasabi ko ngayon na na-release niya ako dun sa yung sa sakit na talagang matagal ko po talaga na kinarga na dinala dito sa puso ko at sobrang release na po ako dun sa at sobrang masaya po ako dun sa punto ng buhay ko na yun na isa sa punto ng buhay ko na inayos po talaga ni Lord. Amen. So praise God. Talaga nakapagpatawad. Kasi alam nyo, hindi naman bigla-bigla. Unti-unti. Time heals all kasi to wounds. love Amen. unconditionally. Marirealize natin na napakahalagang ma-i-apply natin sa pang-araw-araw natin buhay, especially sa mga loved ones natin. Sa compound, sa mga mahal sa buhay, sa kapitbahay, saan ka man mapapunta. Alam mo, pagka ganon, mga kapatid, ang mag-o-offer sa atin, hindi na galit kundi awa
at habag na lang mga kapatid. Kaya salamat kay Lord sa pag-ibig niya, sa pagbabago ng buhay natin na hindi natin kaya kung wala ang ating Panginoon Diyos. So salamat kay Lord at alam ko na ang Diyos ang patuloy na magbi-bless para sa atin. Ano ha? Kaya nga yung mga kapatid ko dyan na mga nanonood, kung andyan yung mga katabi natin na mahirap mahalin, tuturuan tayo ng Diyos mga kapatid na mahalin. At tuturuan din tayo ng Diyos na magpatawad, ano ha? Kaya salamat kay Lord, ano ha? So thank you Lord God. Meron pa po kaming isa pang awitin na napakahalaga. Ito ay itong huling worship. Ang totoo niyan, ang aking pamangkin ay dumating sa Mission House at yung napagtulungan namin yung awitin na yan. At yung nabuong awit na yan ay thank you Lord God. Ay nung una para bagang tingin ko paulit-ulit para bagang walang dating. Pero pinakikita pa rin ng Diyos na siya pa rin ang sentro. Kaya ang title po nito ay Jesus mga kapatid . Kaya nga sa buhay natin, paano ba natin siya itatanghal? Ito na yon. Kung tayo ay mayroong pag-ibig, di ba? Na itatanghal natin ang pag-ibig na unconditionally na mula sa Diyos, mga kapatid. Pararangalan natin ang Diyos, di ba? Itatanghal natin siya. At ang huli dyan, pag-ibig mo, ano doon? Sabi doon? Pag-ibig mo, pag-ibig ko'y sa iyo lamang, Jesus. So, ibig sabihin, pagmamahal natin kay Lord. So, pakinggan po natin to at ito po ay napakahalaga na isang awitin. Sarap po mag-worship kay Lord. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Yes, Lord. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Okay. Ang
puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ayan, thank you, Lord. Tanungin natin yung ating mga kasama sa kanila bang experiences sa personal na lang buhay, si Sister Jerlyn and Sister Julian tungkol sa pag-ibig ni Lord para maitanghal at maitaas talaga si Lord. Ano kaya yon, Sister Jerlyn? Wala din po ito sa script. Thank you, Lord po. Marami na pong kamanghamanghang bagay na ginawa si Lord para masabi ko po na talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya dapat po talagang itanghal at itaas ang kanyang pangalan. Tulad nga po ng na-share ko na po noon, ang ginawa ni Lord po sa aming buhay na kami po noon ay after po namin ikasal ng aking brother husband, mga 6 years po kami or 7 years po kami na nakasibi doon po sa bahay ng aking magulang sa Laia. At noon pong yung brother husband ko po ay construction worker. So pag construction worker po, sabi nga nila, napapaganda ang ibang bahay pero hindi makapagtayo ng sariling bahay. Pero sabi lang po nila yon kasi po, nung dumating po ang pandemic, talaga pong ginawang way ni Lord po yon para talagang ibigay po sa amin yung blessing na unexpected po talaga. Talaga pong pag nagbigay ng blessing si Lord, perfect timing. Totoo po yan, lubos-lubos. At talaga pong hindi mo maipaliwanag. Kasi po unang-una po si Lord ang nagtayo ng aming bahay. Kaya, wala po kaming nagastos na labor po doon. Tayo po siya ng pandemic. Kami pong dalawang mag-asawa ang magkatuwang pong nagtayo. At marami pong kamanghamanghang bagay na ginawa si Lord po hanggang ngayon sa aming buhay. Kaya thank you, Lord po. Sister Julian, sige. Amen. Thank you, Lord po. Wala din po ito sa script. Thank you, Lord po. Marami din po akong mga bagay na ginawa si Lord sa buhay ko. Para po sa akin, ang nagsilbi pong naging unconditional love po para sa aming mag-asawa, yung mga anak ko po eh. Para sila po yung nagbibigay sa aming mag-asawa ng talagang forever, unconditional love po. And thank you Lord din po sa, bagaman noon po talagang may mga trials po dumating, talaga po na paglabanan, at thank you Lord din po dahil sa mga blessings at sa magandang kalusugan po. At thank you Lord din po sa bagaman kami po mag-asawa ay nagsimulang magsama nang kami po ay mga bata pa. Thank you Lord din po dahil siya po ang nagabay sa amin hanggang po sa ngayon. At yung brother husband ko nga po ay nag-isama ko na po sa fellowship. Thank you Lord po. At nagsisilbi pong ang nagpapatibay nga po sa pagsasama namin ay si Lord at ang aking po mga anak. Thank you Lord po. So kaya tanong namin kanina, paano natin siya na itatanghal at napaparangalan? Kaya pagdating sa kay Lord talaga,
ay yung ating pag-address sa Kanya ng parangal, papuri. Ano man yung kalagayan natin sa area, on the spot, kaya mong parangalan ang Panginoon Praise Diyos. God. Ano, kay nahiran na amen. 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 So, thank you, Lord God. Kami po ay mananalangin na, mga kapatid. Salamat kay Lord. Muli, Lord, salamat sa iyo sa pagtatapos sa umagang ito, sa awit ng mga alagad, awit ng pag-ibig, Lord. Salamat, Panginoon, na kami po ay nagkasama-sama. Salamat, O Lord God, sa umagang ito. Patuloy na pagpalain, maging pagpapala kami, at saan man kami makarating, Panginoon, mahayag muli ang kanta mo, Panginoon, sa lahat ng dako. Matanghal namin, Panginoon. Maparangalan ka namin. Salamat po sa paggamit po sa amin. Salamat po sa pagpupuri. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Praise God. Puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Muli, naparangalan ka at nataas sa kalagitnaan ng segment na ito, Panginoon. Patuloy pong gamitin ang comfy, Lord, sa iba't ibang area, sa iba't ibang lugar, Panginoon, maging sa ibang bansa, Panginoon. Thank you, Father God, at muli po, salamat po, Lord, sa pagpapala sa buhay namin. Muli po ay kita-kits po tayo muli sa Sunday Fellowship, mga kapatid. So, good morning po, mga kapatid. Salamat po. God bless you all. Thank you, Lord God. Amen and amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
proclaim the gospel.